Okay mga kaibigan, nandito po tayo ngayon para po maglahad ng balita. Ito po ay nakakagalit at kumbaga kukulo talaga ang dugo mo nitong nangyari ngayon sa sakop ng SAP dito sa lugar nila Pastor Kibuloy dito po sa Buhangin, Davao City. Ito ay kinagalit ngayon ng mga taga Davao at kayo dyan sa Metro Manila ng mga supporters ng mga Duterte dahil po napabalita na meron po daw 2 miyembro nila Pastor Kibuloy ang naabutan po sa basement ng SAP nung lumusob sila at na-rape. Ito po ngayon ang ating ipabalita sa inyo para malaman ng buong mga Pilipino ang kademonyuhang naganap dito sa Davao City. Panoorin po natin ang report ng page ng Bombo Radio. Kuha tayo ng mga present development dyan sa may Davao City. Nasa linya muli natin ang Bombo Radio Davao. Kaugnay pa rin po dito sa nagpapatuloy pa rin po ng standoff sa pagitan ng Philippine National Police at ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Day number 4 na po ngayon. Nagsimula pa po ito noong madaling araw po ng Sabado. Kamusta dyan, Bombo Radio Davao? Yes, Bobo Genesis, 2 umanong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang minulist siya ng Special Action Force kuna South. Pero pinabulanan ito ng Police Regional Office 11. Ayon sa ating nakausap na ilang miyembro ng KOJC, mayroon daw allegedly a rape victim na 2 miyembro ng KOJC na kung saan ginahasa daw sa may basement ng mismong compound. At ito ay matapos makapagsumbong sa kanila ang isang miyembro na umano'y nakalabas sa mismong compound. Sinabi ng PNP na sila pa umano ang hinaras at tinapunan ng tira-tirang pagkain ng mga miyembro ng KOJC. Samantala, tulog manok umano ang sitwasyon ng miyembro at supporters ni Pastor Apollo Kibuloy matapos pinagbawalan silang makapasok simula pa noong Agosto 24 ng gabi. Isa pa rin ang panawagan ng mga ito na sana ay makapasok na sila sa loob ng compound kung saan doon sila nakatira. Pero ito ay patuloy pa rin nating biniberipika sa ngayon kung gaano ito katotoo. Sa ngayon, hindi pa rin madadaanan ang kalsada ng tapat ng KOJC compound at mayroong mga pulisya ang nakaharang dito para Okay po, bibigyan ko kayo ng idea. Ako po ay nandun mismo sa rally nung gabi ng Monday, okay? Nakikita ko po ang lahat. Nakikita ko yung mga pulis at saka po yung mga SAP na nasa loob mismo ng compound ng KOJC. Okay, ganito po ang nangyari. Lahat po ng miyembro nila ng KOJC, pati po yung mga workers, ay pinalabas mismo silang lahat ng SAP. Okay? So ngayon, dahil napakaraming miyembro na Pastor Kibuloy, kasama na doon ang kanilang mga tawag nating taga-linis, okay, mga workers, ay naturalmente po ay magkakaroon niya sila ng rally sa labas dahil po pinasok po ang kanilang lugar. So ngayon, pinalabas nila na nakakaistorbo daw ang mga miyembro nila Pastor Kibuloy. Ang katotohanan, sila po ang nakaistorbo 2 linggo na po. Bakit? 2 po ang inilagay nilang tinatawag na checkpoint papasok po ng airport ng Davao, okay, at saka yung isa sa labasan po ng area kung saan pwede na kayong pumunta doon sa pinaka-highway papunta ng Panakan. Yan po ang katotohanan. At ang mga residente mismo na katabi ng highway ay nagrereklamo dahil naiistorbo sila sa mga checkpoint na ginawa ng kapulisan. So napakalaking kasinungalingan ang pinaggagawa nitong mga pulis. Sa bagay, magkakampihan po yan sila dahil po isa lang po ang kanilang dugo, demonyo. Ito pong napabalitang rape na 2 membro nila Pastor Kibuloy ay kailangan managot ang mga kapulisan kasama ang SAP. At ang pinakamasama ito ngayon na balita ay naghugas kamay ang bangag natin na presidente dahil wala daw siyang alam sa kaganapan sa Davao. Mga kababayan,
Ako po'y nananawagan sa inyo, galing sa puso ko, magsilabasan na po tayo para suportahan ang napakalaking rally sa buong Pilipinas at manawagan tayo na kailangan ng bumaba ang demonyong Marcos dyan sa Malacanang. Marami pong salamat, antabayanan po na nyo ang susunod nating vlog. Thank you so much.